Ang pag-asa namin na kayo ay babalik sa ikalawang babalik para sa aming lubos na kaligtasan. Salamat po ng maraming po talaga sa presensya ng bawat isa. Kayo po ang tumatagpo sa kanilang higit na malalim na pangailangan ang kaligtasan kay Kristo Jesus. Samo at panalangin po namin ito. Pangalan po lamang ni Kristo Jesus. Lahat po ay magsabi na kakapunan po sila. Ang mensahe po mula sa pagsilang patungo sa pagkakaupo sa trono. Christ, enthronement, from birth to Christ enthronement. Marami pong mga aral ngayong buwan nito sa pagsilang. Alam na natin ito. Alam na natin ang layunin ng incarnation, pagiging tao ng Diyos ang Anak. Pero itignan po natin ang mas malalim po niyang ibig sabihin mula sa kanyang pagsilang patungo sa pagkakaupo sa trono ng Ama. Tawag po dito ay full orbed doctrine of the person or of Christ. Hindi pwedeng pag-iwalayin, hindi pwedeng iwalay ang pagkapersona ng Panginoon at kanyang gawa. Kasi kung pagsilang lang ang minensahe, hindi umabot dun sa trono, magiging tapos ang layunin ng aklat. Kaya mula pagsilang niya, pagkalibing, pagkamatay, pagkalibing, pagkapit sa trono, pagkapo sa kanong trono ng mga hanggang pagbabalik, isang buong katotohanan siya ng banal na aklat. At ngayon, ang pinupunto natin ay yung kanyang pagkakaupo sa kanang trono ng Ama. Yun ang sinabi ng Hebrews 12 verse 2. Pagmasdan natin si Jesus, siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalangan nilagay sa kanyang harapan, iniis niya ang krus, di narinta ng kahihiyan. Tingnan niyo po, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Ama. Ano po ang pinaka-mensahe ng Hebrews 12 verse 2? Panginoong Kristo sa kanyang persona at gawa nang matapos niya ang kanyang pagtutubos mula sa pagiging tao, incarnation, siya'y iniluklok ng Ama sa kanan niya kung saan siya ngayon naghahari na may otoridad at siya ang namamahala, siya ang naghahari ngayon magpakailan paman. Panginoong Kristo, nung siya'y maging tao, nang matapos na niya ang kanyang pagtutubos, siya'y umiakyat ng Diyos sa kanan ng Ama. At ngayon, hinihintay ang kanyang kalawang pagbabalik para patuloy malubos ang kaligtasan ng mga kanya at naghahari siya hanggang sa katapusan. So, sana makita natin ang kabuuan ng istorya ng Panginoong Jesus bilang doon siya sa incarnation, suffering, death, burial, resurrection, ngayon ay session o enthronement, seated on the right hand of God the Father in heaven. Anong nangyari sa aklat ng Hebreo? Marami nang tumalikod, maraming nag-backslide, maraming nag-apostatize, maraming iniwan ang Panginoon. Nahihirapan sila, sinubok sila ng pananampalataya, maraming bumalikwas, maraming nagbalik sa Judaismo. At yung mga natirang pananampalataya na nasa iglesia, sinulatan sila ng aklat ng Hebreo, pagpatuloy po sila sa Panginoon. Paano ka magpapatuloy? Kailangan meron kang focus of faith. Sino yon? Panginoong Jesus. Kasi sino Panginoong Jesus?
Siya yung nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Kapag hindi tunay yung pananampalataya, pupurong babalikwas, babalik sa maling katuruan, babalik sa kamunduhan. Kapag nagpapatuloy sa pananampalataya, patunay na true saving faith. Dahil ang true saving faith, sining may akda, sabi siya ang nagtatag sa original na salin, siya yung author, siya yung original. True saving faith will not fade, it will not lapse, it will not end. Suddenly, magpapatuloy siya kasi galing sa Diyos. Hindi lang yon, magpasasakdalin, lulubusin, ipe-perfect until glory. Ganun po siya kahalaga. Kaya minawakin lang sila ng aklat ng Hebreo. Huwag kayong babalikwas, huwag kayong tatalikod. Padala mo ang mga pagsubok na yan. Padala mo ang persecution. Padala mo ang suffering. Padala mo ang pain and sorrow and heartache para lagi kang nakafocus sa Panginoon Jesus. Kasi tumatakbo tayo sa takbo ng Kristiyano, kailangan ma-perfect natin o matapos natin ang pagtakbo. Yun ang nagpapasakdal ng pananampalataya. Kaya challenge siya sa ating lahat. If you do not have it, you will lose it. If you have it, you will not ever turn away. Kung meron na pong true saving faith, meron ka ng true saving faith, hindi po siya mawawala kailanman. Permanente siya. Kung wala kang true saving faith, wala ka dito sa pasimula pa. Kaya, challenge siya. Sana, siliksingin na muli ng ating mga sarili mga puso. Kung totoo ang ating pananampalataya, hindi kailanman siya tatalikod o titiklo o mawawala dahil siya ang may akuda nito. Hindi lang yun. Sa kagalakan ng Panginoon, sa kagalakan inilagay niya sa kanyang harapan. So yung joy of Christ, inilagay sa kanyang harapan hanggang kamatayan. Yun din ang joy na nasa puso ng Kristiyano. Kaya may sinasabi ang Old Testament, every verse ni Ate Eva, the joy of the Lord is my strength. Ay may pinagdadaanan, may galak sa puso. Dahil sa kagalakan inilagay sa kanyang harapan. Tapos tiniis niya ang krus. Pagtitiis din po tayo. Hindi nga lang tayo papako sa krus. Pagtitiisaan ang mga bagyo't baha na ipapadala ng Diyos sa mga kanya para lalong tumibay ang pananampalataya. Tapos sabi niya, hindi nalintanang kahihiyan, hindi hinahiyaan ng Panginoon hanggang suffering death. In-identify siya bilang pagnanakaw, bilang isang kriminal. Hindi naman siya kriminal. Pinagbintangan siyang nag-aalsa ng reliyon laban sa Roma. Pinagkaisan ng reliyong Hudyo hanggang ipapatay. Hindi niyo po yung hinahiya yun. Bakit? Kasi sa mind of God, sa mind of Christ, sa Isaiah 53, iniisip niya ang katubusan natin mga makasalanan. Tapos, hindi. At siya'y umupo. Ito na yung topic natin. Siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya, from birth to enthronement, bilang isinilang na baby, hindi pwedeng paghiwalay ang person and work. Lumaki siya, natapos ang plano ng katubusan ng 3 years. Nung matapos na ng Diyos anak ang plano ng katubusan, namatay, inilibing, umakyat sa langit at ngayon, nakaupo sa kanang trono ng Ama. Kaya hindi natin pwedeng hiwalay yung birth to enthronement. From birth to enthronement. Kaya mahalagang bagay na tinuturo ng may akda, sana may makuha tayo sa ating pagkatapos. Ano ang ibig sabihin na nakaupo sa kanang trono ng Ama ang Panginoon Jesus?
So, itong bagay ito, so summarizing statement, pero mahalagang reminder ito. Somewhere, sa kanang trono ng Ama, nakaluklok na roon sino? Ang Panginoon Jesus. Minsang isinilang sa isang palasabsaban 2,000 years ago. Una, sabi ng Biblia, kung siya'y nakaupo sa kanang trono ng Ama, figurative language ito, there is such a place in God's realm. Nakaupo siya sa kanang trono ng Ama. Kasi sabi ng Panginoon Kristo sa mga alagad, bago siya ipako sa krus, John 14 verse 2, sa bahay ng aking Ama, maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Ibig sabihin, somewhere in God's realm, there is the throne of God na nakaupo ang Panginoong Jesucristo sa kanang trono ng Ama. It proves sa real ng Diyos na Espiritu, nakaupo ang Diyos Anak doon. Ito ay prominenteng lugar. Siya lang ang pwede umupo. Wala nang iba. Kasi na-accomplish niya ang role niya. Anong tatlong role ng Panginoon sa Kristo? As a prophet, priest, and king. As a prophet, priest, and king. Ngayon, nandoon siya sa kanang trono ng Ama. Iniluklok siya muli sa dati niyang kalagayan. Kaya, prominente ang lugar ng Panginoong Hesus. Kasi tunay siyang Messiah. Hindi po ito very discouraging, very encouraging ito. Kasi from birth to enthronement is a great joy in every believer. Kaya, nasa na ang baby Jesus? Hindi siya naging baby. Nakaluklok siya saan? Sa prominent place, sa kanan ng Diyos, Ama. Kaya very, very biblical ito. Hindi po siya tumigil doon. Hindi lang yun, completed work of redemption. Tapos na. Kapag nakaupo, parang walang ginagawa. Nakaupo, at tapos ng gawa ko. Wala na akong gagawin. Pero iba po ito. Nung umupo ang Diyos Anak, tapos na yung plano ng pagtutubos. Hebrews 10 verse 12. Atras ng konti. Hebrews 10 verse 12. Nung umupo ang Panginoon sa Kristo, tapos na. Sabi niya, verse 12, ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang aray para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya'y umupo sa kanan ng Diyos. Yung word na makapaghandog, minsan lang. Kaya hindi inuulit tuwing Holy Week na napapako sa krus. Minsan lang niya inandog ang kanyang sarili, sapat na para sa mga kasalanan sa lahat ng panahon. Ibig sabihin, it is not an inactive work but a completed mission. Hebrews 1 verse 3. Sususugan ng unang chapter. Chapter 1 verse 3. Panginoon sa Kristo, halingningan ng kalulakihan ng Diyos, tunay na larawan ng kanyang likas, kanyang inaalalayan ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Inanin po, nang magawa na niyang ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng pamahalan sa kaitaasan. Kaya for 33 years, till this last dying breath, nung ininom niya ang saro ng pagdurusa para tubusin ang kanyang mga hinirang, ininom niya yon at tinanggap ang puot ng Ama, at sa pagpupo niya sa kanan ng trono ng Ama, tapos na ang plano ng misyon ng katubusan. Kaya hindi siya inactive sa pagpupo niya. It is a fulfilled plan of redemption, fulfilling Genesis 3:15 noong lumang tipan pa,
fulfilling more than 300 prophecies, na siya lang makakatubos, a completed work na siya. Di po ba kapag tapos kayo magtrabaho, tapos kung hindi sa isang araw na pagtatrabaho, sasabihin nyo, uupo muna ako, pagpapahinga. Well, ito po hindi nagpahinga. Umupo siya dahil tapos na ang misyon na ginagawa niya. Pero hindi na siya nanatiling nakaupo. Sa pagkakaupo niya, gumagawa siya. Seated to continually be active, hindi passive, fulfill the rest of the mission of His people. At reigning king siya, sa pag-upo, naghahari, hawak niya yung sentro, nag-rule, opo. Hindi niya sinabing, pahinga na ako, tapos ng misyon. Hindi. Sa pag-upo niya, naghahari. Iba siya. Hindi siya inactive o passive o inactivity. Sa ikatlong punto, He is a reigning king. He is a reigning sovereign. Awit 110 verse 3 na maraming isinay, inulit din ang Book of Hebrews. Awit 110 verse 1. Pinapasok tayo sa realm. Anong nangyari nung mamatay ang Panginoon sa Kristo? 110 and verse 1. Awit 110 and verse 1. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Sinabi ng Diyos Ama, awit 110 verse 1. Sinabi ng Diyos Ama sa Diyos Anak, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong mga paa ang iyong mga kaaway. Iuunat ng Panginoon ang sentro ng iyong kalakasan mula sa Zion. Mamumuno ka sa gitna ng mga kaaway mo. Then verse 3, Pusang loob, ihahandog ng iyong bayan sa araw ng iyong kapangyarihan, sa kaganda ng kamanalan. Mula sa bukang liwayway ng umaga, ang iyong kabataan ay darating sa iyo na hamog na ang gaya. So pinapasok tayo sa picture na anong nangyari nung mamatay, hiniliding, umakyat sa langit, umupo sa kanan ng trono ang Diyos Anak. Etong nangyari. Patuloy yung role nilang tatlo. Trinitarian God, yung Ama at Anak at Espiritu nag-uusap. Nung umakyat na ang Panginoon sa Kristo, tawag ay session o enthronement. Binigkas na ang Ama sa Anak. Uupo ka na sa aking kanan. Place of prominence. At ngayon, lahat ng kalaban mo, aking gagawin tungtungan ng iyong hanggang sa aking gawin tungtungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Picture ito ng conquering general na kapag na-conquer ng isang Roman general ng isang bansa, pauupoy ng mga pinuno't hari, tatapakan sa unahan. Naku niyo po, sa pag-upo ng Panginoon sa kanan ng Ama, be imaginative. Bonting na ang panahon ng Diablo at Satanas at ang mga kumakalaban sa Ebanghelyo, sila ay tatapakan na sila ng kapangyarihan ng Diyos Anak, yung kapangyarihan ng Ebanghelyo niya. Nakukuha po ba natin? Sa pag-upo ng kanang trono ng Anak, hindi siya inactive, passive, patuloy siyang active. Patuloy siyang sovereignly reigning king, ruling. Pinapalaganap niya ang kanyang kapangyarihan. None can approach this king. He is a ruling, mighty king. So hindi siya mahinang Jesus. Hindi siya palpak na Jesus. Hindi siya Jesus na tinatansya ang mangyayari sa mundo. Nakaupo siya, hawak ang sentro, nagmamando. Kontrolado niya ang lahat. Then kontrolado niya yung paglaganap ng kanyang ebanghelyo, pagkilos ng kanyang makapangyarihang salita. Hindi siya pwedeng magating inuman. Kontrolado niya ang lahat. Lahat. Kaya
Ecclesiastes 7 verse 13 to 14. Hindi siya pwedeng hamunin dito man. Hindi mo siya pwedeng hamunin sa buhay mo. Hindi natin pwede sabihin, hinahamon kita, Panginoon. Hindi po. Ecclesiastes 7 verse 13 to 14. The reigning king says, ang sabi niya, isaalang-alang mo ang gawa ng Diyos, King Solomon, thinking this thought, in this line of thought. Sino makapagtutuwid sa ginawa niyang baluktot? Sa araw ng kasaganaan, magalak ka. Sa araw ng mahirapan ka, magsaalang-alang ka. Ginawa ng Diyos yung isa, pati pa yung isa, upang hindi malaman ng tao ang anumang bagay na darating pagkamatay niya. Key thought po yun, yung word na pagsaalang-alang ka. Isaalang-alang mo ang buhay mo. Buhay ko po, sinasabi pa natin Kristiyano tayo, consider natin ang reigning king who is ruling our lives. Naghahari siya na ang iba talaga makakaranas ng kapagsubukan, kabigatan, kahirapan. Sabi ni John Calvin na maging patient ka. Kapag nahihirapan ka, pasensya. Pagtiyaga, magtiis. Padala ng Diyos yung kahirapan. Kapag pinagpapala ka naman, magalak ka. Kasi padala ng Panginoon yung isa, pati pa yung isa. Under His ruling, reigning king, ang kilos niya sa providence. Then, sabi sa verse 14, hindi malalaman ng tao anumang bagay na darating pagkamatay niya. Ibig sabihin, limitado yung ating mindset, ang ating heart's perspective para didepende tayo sa Kanya. Hindi natin alam ang mangyayari. Dumidepende tayo sa Kanya. Hindi mo hawak, hindi mo kontrol, hindi natin pwedeng mag-deviate. Hindi natin sabihin na namala sa kaswerte lang ako, laliman mo, kapatid ni Cristo Jesus. Nakaupo siya sa kanang trono ng Ama, minamando niya ang buhay mo at buhay ko. Kontrolado ka niya. Kontrolado niya ako. Kontrolado niya din ang pagkilos ng kanyang ibanghelyo. Sa kumpas ng kanyang kamay, mangyayari ang plano at kalooban niya. Hindi siya magdidikla, hindi siya mag-e-excite. Hindi niya sasabihin, ba't nangyari yung di kinaasahan niyo na? Ba't kaya gano'n ang nangyayari sa bansang Pilipinas? Ba't ang gulo? Ba't ang daming korapot at korap na mga namumuno? Ang hirap tuloy ng buhay. Ang hirap. Walang justice, walang righteousness, walang truth. Wag kayo. Ang nangyayari dito sa baba, may nakaupo doon sa trono, nagmamando. Kontrolado niya ang lahat. Ako po, ibig sabihin, yung verb to enthronement, it means the king is reigning. Naghaharit siya. Kaya Jesus shall reign wherever the sun. Then naghaharit siya lalo sa kaligtasan. Hindi ko tinuloy kanina yung awit 110 verse 3. Sabi sa English, He will make them willing in the day of His power. Usang loob. He will make them willing, CSB. Psalms 110 and verse 3. Pati kaligtasan, pinipilit ba ang kaligtasan ng isang tao? Hindi kailanman. Kikili siya sa kaloob-looban. Awit 110 verse 3. Verse ito, sinasay lagi, AWP, at ng mga reformers. Psalms 110 and verse 3. Tingnan din po, Christ being seated on His throne, sabi, your people will offer themselves freely. He will make them willing sa ibang pangsalin on the day of your power. Ibig sabihin, kapag pumilos na ang ibanghelyo niya at ililigtas na niya ang kanyang mga hinirang, He will make them willing to believe and obey His gospel. Kaya hindi mahina ang ibanghelyo. Hindi mahina ang naghaharing nakaupo sa trono. Kapag minando niya, mangyayari. Inutos niya, mangyayari. He will make them willing in the day of His power. Kaya tayo mga mananampalataya na, pinilit pa tayo, pinilit ka ba para manampalataya kay Kristo o ginusto mo?
ginusto mo. Ginusto mo. Maunawaan ko ang kanindigan ng glory of the gospel. Lumapit ako kay Kristo nagsisi, nanampalataya, hinilala ko siya bilang Panginoon. Gawa niya yun. Kaya He will make them willing in the day of His power. On the day of your power. Ibig sabihin, hawak mo ang kaligtasan mo, kaligtasan ko hindi. Kaya sinabi ng Panginoon kay Nicodemo, nakikita mo ba ang hangin, Nicodemo? Hindi mo alam kung kailan ang ikot ng hangin. Ganon din ang muling kapanganakan. Pinapahayag lang natin ang Ebanghelyo, instrumento tayo. At kung ang taong ito ay handa ng magsisi at magbagong buhay, kusa siyang magsisisi. At sabay-sabay, tawag kay monergism, the mighty work of God's grace, supernatural work. He will work in the hearts of the simple men para magsisi siyang lubos. Kaya sasabihin ng Apostol Pablo, makapangyarihan kasi ang Ebanghelyo. Hindi kayo daliya ang Ebanghelyo. Ito ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya from birth to enthronement implies God's will save mightily His people through His saving gospel. Kaya kumukumpas-kumpas ng Panginoon Jesus sa kanang trono ng Ama. Kinukumpas niya ang buong daigdig. Kontrolado niya ang lahat. At sa kumpas niya, kung hindi ka magsisisi, 2 Thessalonians 1:8, papaparusahan niya ang mga ito. Kasi hindi nila kinilala ang tunay na Diyos, di sila sumunod sa Ebanghelyo. Hindi nagsisi at nanampalataya. Nilalago nila ang Kristong tagapagligtas. Sasabihin ni Panginoon Kristo, nasa trono ng Ama, hindi niyo ako kaya bilugin ang ulo, hindi niyo ako kayang lokohin. Kung niloloko mo ang Ebanghelyo, ito ang maghahatol sa iyo. John 12:41-48. The words that I have spoken, they will be the one who will judge you ultimately. Ganon siya, makapangyarihan. Ika-apat, sa pagkakaupo ng trono ng Ama, nananalangin, nagpe-pray. Di lang siya naupo, passive, inactive. Pinagpe-pray niya ang kanyang mga pinubos. On the day of His power, Hebrews 7:25. So karugtong po ito ng kanyang birth to enthronement. He is actively praying for us, brethren. Pinagpe-pray po niya tayo. Hindi natin kaya matapos ang takbo nito. Napaka-weak at minsan ay volatile, minsan ay napaka-dali nating magkasalat sa muko. Pero bakit na nagpapatuloy? Hebrews 7:25, sabi, siya ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Hindi sinabi ng apostol ng Panginoon sa Kristo kay Judas Iscariote, pinagpe-pray kita. Sa Luke 22:31-32, sabi doon, pinagpe-pray kita, Pedro. Kapag nagbalik loob ka na, Pedro, tatalikod ka, babalikwas ka. Iiwan mo ko pansamantala, Pedro. Pero Pedro, pinag-pray na kita. Pag nagbalik loob ka, palakasin mo na ang iyong mga kapatid. Kaya naisulat yung una, ikalawang Pedro. Di sinabi ni Judas Iscariote, walang binanggit na ganon. Kasi hindi naman kanya itong si Judas Iscariote at hindi niya siya tinubos. Ang pinagpe-pray niya, yung Apostol Pedro na kanyang tinubos on the day of his power. It is a priestly work. It is a kingdom work and a priestly work. Yung nakaupo sa kanang trono ng Ama ay hari siya, at the same time high priest siya. Kasi kinuha yun parang role ng Panginoong Hesus. Kasi although in the tribe of Judah siya, pero ang Panginoong Kristo, siya ang naging high priest in the order of Melchizedek. Di po ba bawal pagsamahin ang role ng king and priest sa lumang tipan? Kapag tinda kinuha yung role ng priest, ay patay ka. Hahatulan ka ng Diyos. Ang king lang, ang priest. Pero ito,
nung upo sa kanang trono ang Panginoon Kristo, pinagsama niya ang role na priest and king. King and high priest. Kaya, sitting on his throne as king, now interceding for us. Very encouraging and comforting truth for believers like us to persevere. Kasi, pagpapalit na ng taon, matatapos ba natin ang kaligtasan next year, 2026? Opo, dahil may nananalangin sa mga kanyang hinirang na tinubos. Kaya nag-pray tayo, personal, family, at church prayer meeting as a means of grace. Pero when we pray, He is ruling, our reigning King. Siyang tumutugon, siya nag-a-approve, siya nagsasabing hindi. Maghintay ka, kung manalangin ka pa, baguhin mo motibo ng prayer mo, baguhin mo ang gawa yung content ng prayer mo. Paghintay ka sa kalooban ko. Huwag kang magmadali. Hindi mo ko kaya madalihin. Kambyado ko ang buhay mo. Hawak ko ang buhay mo. Anak ko. Ganun po siya kahalaga. Kaya hindi siya nagugulmihanan. Kaya for such a time na nag-backslide sa Apostol Pedro, alam ng Panginoon sa Kristo, iiwan siya, babalik pa siya pansamantala. Di po ba nung mamatahin Panginoon sa Kristo, nagbalik uli ng isda ang Apostol Pedro? Iniwan niya ang gawain pansamantala. Pinuntahan siya ng Panginoon after 40 days of His resurrection. Kinumpronta siya ng Panginoon. Pedro, mahal mo ba talaga ako? 3 beses. Pedro, do you really love me? Mahal mo ba talaga ako, Pedro? Feed my lamb, tend my sheep, feed my flock. Then, sasabihin ni Apostol Pedro, 1 Peter 5, 10 and 11, yung principle na binabanggit ng Christ sitting on His throne, pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa Kanyang walang hanggang kalulakihan kay Kristo. Siya ang magpapanumbalik, siya ang magpapatibay, siya ang magpapalakas sa inyo. Siya ang magpapanumbalik, siya ang magpapatibay, siya ang magpapalakas sa inyo. Kasi namamagitan siya para sa mga Kanyang tinubos. Kaya never grow weary. From birth to enthronement is a doctrine of deepest truths in our hearts. Encourage din po siya, mga kapatid. Kasi kung puro birth lang, hindi hahantong sa enthronement, hindi natin ma-appreciate yung kingly priest work ng Panginoon Jesus. So may challenge sa atin, paglipat ng taon, next week, sana settle down your faith in the true gospel of Christ. Siya ang nakaupo sa kanang trono ng Ama, naghahari, nananawagan sa lahat. Sa Kanya ka lang po pagsising, lubos at manampalataya, lubos kang maliligtas. Lubos tayong maliligtas. Wala daw ng mga saints o Virgin Mary na kasama niya. Siya lang nagre-rule. Ang King Jesus na ito, kingly priest actually, as a reigning king, sa reigning judge. Kasi, fifth point, sa pagkatapos, sa pagkakaupo ng kanang trono ng Ama, ano yung last and next final stage? Siya ay babalik na. So, nakaupo siya sa kanang trono ng Ama, patiently. Iniintay niya yung kumpas ng Ama. Yung second coming niya, active ang Diyos Ama. Nag-rule ang Panginoon Kristo as a king priest. Pero ito yung work, economic foundation of the triangle. Hinihintay ng kumpas ng Ama, ang Diyos na babalik siya, katapusan na ng mundo. Ganun siya kaganda. Hindi tao siya, mahinang klase siya. Ba't di niya alam kung kailan siya babalik?
ito yung economy of the salvation of the Creator and God. Winitheld ng Ama ang pagbabalik, ang kaalaman ng pagbabalik ng kanyang anak. Di ba right ng Diyos Ama yun? Bilang a God who is omnipotent, omniscient, omnipresent God, hindi niya pinaalam sa Diyos Anak ang kanyang pagbabalik para pakita yung true, yung pre-existence of the glory of God the Son, pinapakita, dumidepende din siya sa will of God the Father in heaven. As a patient Christ, kinokontrol siya ng Ama. Kasi pagbalik niya, pinagkatiwala sa kanya ang right na pagiging judge of all the earth. Sa Acts 17:30-31, sa preaching ni Apostle Peter sa mga taga-Athens, Greece, anong sabi niya? Sino yung babalik para humatol? Katapusan ng digdig. Yung nakaluklok sa trono, Gawa 17:30-31. Sa pangangaral niya sa mga taga-Athens, Greece, Gawa 17:30. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na ng Diyos. Ngunit ngayon, pinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Bakit? Verse 31, sapagkat pinakdan niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ng sanlibutan, ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Sino po yun? Ang Panginoon Hesus. Nasaan siya? Nasa kanang trono ng Ama. Tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. So may takda ng araw na ikalawang pagkakataon. First, coming of Christ, birth of Christ. Second and final, coming of Christ, end of the days. As a righteous judge, siya na ang magiging tagahapon. Hindi na siya tagapamagitan, tagapagtubos, tagapanagot ng kasalanan. Second coming, judge na siya. Kailan lang siya tagapanagot, tagapagtubos, tagapanagot sa kasalanan? Nung first coming, yung unang pagdating. Pangalawang pagbabalik niya, tapos na yung role na to. Pagbalik niya sa second coming, judge na siya. Righteous judge na siya. Nakon po. Kaya habang nakaupo siya sa kanang trono ng Ama, He is Christ patiently waiting. Nagtiyatsaga siya, naghihintay. Galit din ba siya sa kasalanan ng tao? Gusto niya nang durugin ang mga makasalanan na ay magsisi? Opo. Pinipigil lang ng Ama. Huwag muna, teka muna. Kasi anong plano ng Panginoon Hesus? Plano ng Ama? Matthew 24:44, papalaganan mo muna ng Ebanghelyo sa lahat ng dako. Pag naligtas na yung huling hinirang, babalik na. Kaya hindi pa naipahayag ng Ebanghelyo sa buong daigdig. Opo, hindi po. Opo, hindi pa po. Basta naipahayag ng Ebanghelyo sa buong daigdig, yun ang setro ng kanyang nasa kanang Ama, yun ang power niya. He will make them willing in the day of His power, the power of His saving gospel. Kapag lumaganap na, naligtas na yung mga huling hinirang, hudyat na, tingin, babalik na siya. Then general resurrection of the dead, general judgment. Lahat tayo haharap sa Panginoon Hesus, mananagot sa Kanya bilang tao, nilalang sa wangis ng Diyos. At puhugutin mo yung saving faith mo. Kung wala kang mahugot na saving faith, kaawa-awa po sila, mga tao na yun. Pero sana mahugot mo yung saving faith na talaga, masabi mo, Panginoon Hesus, nung buhay ako, nung nabuhay ako ng 60 years, 70 years, 8 years, nasumpuhan kita, nakilala kita. Kasi kung Thessalonians 1:8, kinilala kita na tunay na Diyos at sumunod ako sa Ebanghelyo mo. Then, nasa record yun. Naalala nyo? Book of Life and Book of Deeds. Nakatala doon yung saving faith natin. Then finally, sa pagkakaupo niya sa kanang trono ng Ama, tapos na po,
Siya yung source of all spiritual blessings. Dahil sa pagkaupo niya sa kanang trono ng Ama, siya yung nagbibigay ng forgiveness and repentance. Gawa 5:31. Gawa 5:31. Gusto kong basahin yung text na yun. Gawa 5:31. Saying, source and giver of forgiveness. Siya itinaas ng Diyos sa kanyang kanang kamay. Tingnan niyo po, hindi lang King God ngayon, pinuno at tagapagligtas. Pinuno at tagapagligtas. Prince and Savior. Bakit? Upang bigyan ng Israel, spiritual Israel, pagkakataong magsisi at kapatawaran ng mga kasalanan. So, sino ang nagpapatawad? Siya. Siya. Kundi Jesus. Hindi sino mang mediator o mediatrix. Hindi sino mang pare o sino mang ministro, sino mang tagapamagitan. Siya. Ang Jesus bilang Prince and Savior, King and Priestly role, para makapagsisi ang lahat at kapatawaran. Kaya sa Kanya ka lumapit. Tayo po, sa Kanya lang tayo pwedeng makakalapit para sa lubos na kapatawaran ng ating mga sala at kaligtasan. Hindi sa last dying breath. Habang buhay, habang malakas ka pa. Kaya pinalampas niya ang panahon. Ngayon nag-uutos siya sa lahat. Part ng gospel. Sa Kanya ka lumapit at magsisilubos. Kasi from birth to enthronement, hindi pwedeng hiwalayin. Iisa yung personal work. Hanggang ngayon, itong ating pinangahawakan. Kasi panghuli, sa pagkakaupo niya sa kanang trono ng Ama, saklaw, sakop na ang lahat. All things have been subject to His feet, and He had been made head over all things to the church. Siya na yung tunay na ulo ng iglesia at ng lahat. Ephesians 1:20-22. Last verse, Ephesians 1:20-22. Kanyang isinasagawa ito kay Kristo ng kanyang muling bihayin siya mula sa mga patay. Hindi niyo po ulit. At pinaupo sa kanan ng sangkalangitan. O, lahat ng apostle, yun ang mind nila. Nakaupo sa kanan ng trono ng sangkalangitan. Bakit? Verse 21. Higit na mataas kaysa lahat ng pamunuan, kapamanahan, kapangyarihan at paghahari, at sa bawat pangalan na pinangalanan, hindi lamang sa panahon ito, kundi maging sa darating na panahon. At Kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng Kanyang mga paa, at ginawa Niyang ulo ang lahat ng mga bagay sa Iglesia. So, siya yung King, siya yung High Priest, Prince and Savior, at ngayon, siya yung ruling mighty, exalted God. Lahat papasakop sa Kanyang mga paa. Dahil sa Kanyang pagkakaupo sa kanang trono ng Ama, subject na ang lahat sa Kanya, lalo Iglesia. So, ito, hindi ko na ulitin. Pero siguro sa mga nasa online, ulitin ko. Ito. No. Ano ang ibig sabihin ng si Kristo nakaupo sa kanang trono ng Ama? May lugar o real na nakaupo siya sa ngayon. Kasi from birth to enthronement, hindi pwedeng pag-iwalayin. Iisang full order doctrine of the New Testament. Nakaupo siya, kumpleto na ang plano ng pagtutubos. Opo, kumpleto na. Kampante siya, kontrolado niya ang lahat, kambyado niya ang lahat. Kapag naaligtas niya yung muling hinirang niya, babalik na siya. At may palaganap ng Ebanghelyo. Ikatlo, sa pagkaapo niya sa kanang trono ng Ama, is a reigning sovereign. Anong role na kinuha niya? Kingly priest.
sovereign king and high priest according to the order of Melchizedek. Kontrolado niya ang lahat sa buhay ng bawat kanyang tinubos. Hindi siya nabibigla, hindi siya nasa-surprise, kundi alam niya ang nangyayari sa buhay mo at buhay ko. At alam niya rin kung totoo ka na kanya o ayaw mo sa kanyang ebanghelyo. Kaya nagwawarin siya. Pinalampas ko yung panahon na yun. Ngayon hindi na. Nakaupo na ako sa kanang trono ng mga nagahari. Huwag mo akong biduruhin. Huwag mo akong lolokohin. Seryoso akong kingly priest, Prince and Savior and Candidatus Judge. Hindi lang yun. Nananalangin ako para sa iyo, anak ko na Kristiyano. Huwag mong pabayaan ang faith mo. Kasi kapag true yung saving faith mo, hindi ka tatiklop, hindi ka babalikwas. Kasi ako ang author and perfecter of true saving faith. At patiently hinihintay ko ng kumpas ng aking Ama. Kasi nasa dulo na tayo, nasa last days of the last days na tayo. Malapit na ito mga kapatid. Kaya konting tiyaga, konting tiis sa pananampalataya. At ako ay prayer ng Book of Revelation, how long, O Lord? Prayer ni John then, holy verse ng New Testament, Panginoon, bumalik ka na. Kasi nagsasuffer sila yung 7 churches sa Asia Minor, nahihirapan sila sa faith nila, nagugulumihanan sila, natatakot sila, o akala nila, walang natulong. Hindi. Ako na naglalakad sa pitong iglesia, hawak ko ang iglesia. Maghintay lang kayo, magtiyaga kayo. Hahatulan ko ang mga nagpapahirap sa inyo. I will vindicate you, my son, my daughters in the kingdom. And then, ako yung source and blessings of salvation. Ako ang giver of forgiveness and true repentance. Bilang nakaupo sa kanang trono ng Ama at head over all things and head over the church. Pagkatapos, naniniwala ka ba sa mensaheng ito? Ulit, Hebrews 12 verse 2. Pagmasdan natin si Jesus, nagtatag at nagpasakdan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakan nilagay sa kanyang harapan. Piniis niya ang krus, hindi na rin kanang ahiyan. Siya'y umupo sa kanang trono ng Diyos. Naniniwala ka ba dito? Totoo ba ito? O niloloko tayo ng buong Biblia? Hindi po. Totoo ito. Maasahan. Pagkakataon. May isang maliit na bata, 5 years old, close illustration. So may saranggola siya na malaki. Dinulungan siya ng kuya niya siguro. Napalipad ng mataas yung saranggola. Napakataas yung saranggola. Malaki saranggola. Hatak-hatak yung lubid. Anong malakas ang hangin na kakyat nila. Hawak-hawak niya yung lubid. Tuwang-tuwa siya. Sabi niya, hey, ang taas ng saranggola ko. May lumapit sa kanyang matanda. Boy, anong ginagawa mo? Hindi ba nakikita, Lolo? Ang ginagana ni matanda. May saranggola po ako. Sabi ng Lolo, hindi yan totoo. Sabi ng Lolo, hindi mo nga nakikita eh. Sabi ng bata, Lolo, kita niyo yung lubid? Hinihila-hila yung kamay ko. Lolo, hawakan ko. Feel it. Believe it. Ganito po itong mensahe nito. Nakaupo ang Panginoong Jesucristo sa kanang trono ng Ama. From birth to enthronement, nag-aawit siya. Ang wala naman natin ay hindi. Totoo ito. Ang totoo, nga ba, ilagak po natin ang ating pag-asa sa Panginoong Jesucristo na being priest, righteous judge, Prince and Savior, ruling King, mighty God and mighty Savior. Kapag sumampalataya talaga tayo sa Kanya, buhay at kaligtasan. Sa mga ayaw at tatanggi, sa mga hindi kikilala, sa Kanyang
pagiging tao, pagmamatay, pagkalaging, muling pagkabuhay at pag-akyat sa kanang trono ng Ama, hihintayin ka ng pagbabalik. Makakot sila kasi haharap sila sa hari maghahatol ng lay katuloy. Pagpalain ng Panginoon na imas. Salamat po sa umagang ito. May ensayang Hebrews chapter 12 and verse 2. Sana po maalala namin ang significance ito as we face this week, next week. Maraming kaabala ng mga tao, nilisip nila ang birth of Christ. Pero sana kami na nagsasabing mananampalataya, may connect na namin lagi, hindi ng birth of Christ, hindi man yung enthronement. Birth, now seated at the right hand of God the Father, enthroned to rule as the King, Priest, Prince and Savior, righteous judge, sovereign King, na naghahari ngayon, na kumukumpas ng buhay ng bawat tao, na siya ang may kapamahalan ng lahat, ng sino mang sa kanyang sasampalatayang lubos at magsisisi tungkol sa buhay kaligtasan, gagawing mga anak ng Diyos dahil sa katapos ng ginawa niya. Then sana po kami na mananampalataya na that we would continually settle down in our hearts the truths of this saving gospel. Na yung full ordered work of Christ, His personal work, hindi pwedeng ihiwalay lang ang birth of Christ. Lagi nakatugtong sa kanyang enthronement and now we await His second coming, yung condemnation of the wicked and vindication of the righteous. Salamat po sa kamangha-manghang mensahe ng Ebanghelyo ito. Sana na-challenge kami at namangha kami ngayong umaga. At patuloy din, maniwala kami na ito'y totoo. Kagaya ng lolo na nagtatanong sa 5 taon na bata, nasaan yung saranggola? Nakikita mo ba, lolo? Hinihila ng leteng, ng lube, ng kamay ko, nasa taas ng langit ng saranggola. Hinihila ng aming pananampalataya ang katotohanan na may Kristong naghahari sa langit, siya may kontrol ng aming buhay at kaligtasan ng lubos na pagkakaroon ng buhay at kaligtasan sa mga inubos niya. Salamat po. Katagpuin niyo po ang pangangailangan ng bawat kaluluwa. Sana makilala po kayong lubos ng mga wala pa kayong Kristo Jesus ngayong umaga. Na siya'y lumapit sa inyo ng magsising lubos. At kami po na mga mananampalataya na i-treasure namin at as treasure ng inuli God's truth unchanged and unchanging. Salamat po sa Ebanghelyo ito. Pangalan po lamang ni Kristo Jesus. Amen. Tumay po tayo lahat. Tignan si Jesucristo. Sa ating pagtatapos, tignan si Jesucristo. Turn your eyes upon Jesus. Gawin po natin para sa Panginoon. Gawin natin. Turn your eyes and waiting po natin. Sa Panginoon, nabitin natin ang ganyan. O kaluluwang nahihirap, walang ilaw sa ay iwanan sa
seniors, mga bawat kapatiran. Samahan po kami patuloy sa pagpalaot o pagpursige sa buhay na ito. Alam namin na mahina kami, limitado, may hangganan, may katapusan. Alam din namin na nasa dulo na kami, we are now in the last day of the last days. Hinihintay na namin ang pagbukas ng Ama. Babalik na kayo, aming Panginoon Jesus, at igagawan ang matuwid na hatol sa bawat tao sa mundo. O nawa, masumpungan kami tunay na may pananampalataya sa Ebanghelyo. Kilala ang tunay na Diyos at sumunod sa Ebanghelyo ng kami nabubuhay sa mundong ito. Pagpalaan po ang bawat narito sa makasamaan nito kami. Ito po ay panalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat po ay magsabi ng Amen. Ako po na po. So, happy birthday, December 14, Nanay Lori. December 22, kay Delmar Bukas. Happy birthday kay Delmar. Happy birthday kay Lorraine, December 23. Happy birthday kay Lawrence, December 23. Nandito ba si Lawrence? Ayun, yung poging binata. Si Lawrence. Happy birthday kay Sister Ayan, December 28. December 30, Sister Tess. Kaya Bobby, nandito ko. Happy birthday. Sister Flor, December 10, happy birthday. Then, pag-pray po, mamaya yung wedding ni Jonathan at saka ni kay Siel. So, ni Jonathan, pag-pray po na maging mapaluwalhati, maging mamayapa ang wedding day na ito. So, pag-pray po ang paglalagay nila ng tahimik na magulo. Pag nag-asawa ay tahimik, pero sa isang banda ay kasama yung pagsubok sa buhay. Kasi pagsasamahin mo para yung makasalanan sa isang bubong, meron talagang di pagkakasunduin ka kailangan pagkahari ng Panginoon sa Kristo sa puso at buhay ng pag-asawa. So pag-pray po, in that regard, kaya po yung ating dinner fellowship, sana mamayang hapon, i-adjust po natin ang a week. So next Sunday na po yung ating celebration of dinner fellowship sa December 28. So kayo po kayo adjust natin na nakiusap si Sina Sharon at si Sir Giselle at yung iba na adjust na lang natin ng 1 week yung ating pagpapasalamat sa Panginoon at yung ating pag-share ng blessing sa bawat isa po. So yun po. So wala akong mamaya kasi ako mag-preach sa kasal. Makakapag kami pinakayalan sa wedding. Mag-pray po yung mensahe ko din patungkol sa wedding ni Jonathan at saka ni kay Shiel. So salamat. Merienda po ay salamat ni Dr. Renner, share sa atin, bagamat wala siya. Salamat po sa pagluluto ni Casabel at saka ni Nana. So let's pray sa let's pray. Pagpalaan niyo po ang aming magsasaluhan, labigin sa aming kalakasan. Salamat sa mga nag-birthday, Sir Flor, Nani Lori, Delmar, kay Romy, happy birthday, kay Lawrence, Sister Raya, Sister Tess. Tulungan niyo po sila na sa pagpalit ng taon, pagdagdag ng edad, sana po, lalo pong masigla ang malakas ng katawan at masigla kaya. Yun din pong kasal ni Jonathan at saka ni kay Siel mamayang hapon. Pagpalain niyo po ito. Sana may taas kayo sa inyong kanilang kalagitnaan. May tanghal na hari si Jesus maski sa wedding day nila at yung mensahe din na ipapaabot ng inyong lingkod para sa wedding day na ito. And si Brother Gerald din na nangangaral mamaya hapon dito sa church, samahan niyo po siya. Pagpalain po ang aming fellowship na ito, then yung aming Thanksgiving na kainan, next Sunday na, hindi this Sunday, sana po, kayo po ang may taas at pagkaluan natin namin. Salamat po
sa kaloob ng pamilyanda ni Dr. Nenet sa Thanksgiving din sa church ngayong araw na ito. Pagpalain po patuloy ang family nila na nasa ibang lagat. Salamat po ng maraming sa presensya ng bawat isa. Pangalan po lamang ni Cristo Jesus, lang po ay magsabi ng Amen. So happy birthday. Happy tayo, happy birthday. Then welcome po ang lahat na nakasama namin. Happy birthday. Walang kamatayan din. So,